Ngayon naman alamin natin kung paano pumili ng honor student sa bagong sistema ng edukasyon. Ngayon ang K-12 kasama ni JC Tejano sa K-12 Kaalaman. Hello mga boss! Gising na at samahan niyo akong muli sa pagtuklas ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa programa ng ating pamahalaan para sa edukasyon, ang K-12. Ito ay nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP na ang layunin ay bigyan ng mas mataas na kalidad ng edukasyon ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng senior high school sa sekundarya. Ang pagpapahaba ng edukasyon ay pagbibigay din ng sapat na panahon sa mga mag-aaral na matutunan ang mga mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang learning areas. Sa pagsisimula ng second grading period ngayong school year, alamin naman natin kung paano makakahabol o magiging bahagi ng honor roll ang inyong mga anak na nasa grade 1 hanggang grade 10 sa ilalim ng K-12 curriculum. Ilan sa mga mahalagang alituntunin na dapat tandaan ay inilabas ng DepEd noong September 6, 2012. Ayon sa kagawaran ng edukasyon, ang mga kandidato para sa honor roll ay magmumula sa top 10 students ng klase na nasa advanced level o may grades na 90% pataas. Hindi dapat bumaba sa proficient level o 85% ang kanilang final grade. At wala dapat silang marka na bababa sa developing level o 79% sa kahit anong quarter o grading period. Ang mga transferees o mga estudyanteng lumipat ng eskwelahan ay maaaring maging kandidato sa honor roll basta't nakapag-enroll sila ng hanggang 2 linggo bago magsimula ang klase. Lahat ng mga mag-aaral na gustong mapunta sa honor roll ay dapat may mabuting pag-uugali o good moral character. Ibig sabihin ay hindi siya nagkaroon ng kaso o matinding pagsuway sa mga patakaran ng eskwelahan na magiging dahilan upang mapunta siya sa guidance office. Hindi lang husay sa iba't ibang learning areas kagaya ng math, Filipino, English at iba pa ang pagtutuunan ng pansin sa pagpili ng honor student. Kikilalanin din ang mga tagumpay na kanilang nakamtan mula sa mga special curricular areas kagaya ng sports, arts at campus journalism. Kaya kung magaling sa basketball ang isang mag-aaral, maaari ring kilalanin ang husay niya sa larong ito. At kung sakaling may 2 estudyante na may iisang marka o tie, mapupunta sila sa parehong honor rank. Pwedeng pareho silang valedictorian, salutatorian at iba pa. Ang kahit sinong miyembro ng komite na maaatasang pumili ng mga estudyanteng papasok sa honor roll ay dapat walang direkta o malapit na relasyon sa kanila. O ayan mga boss, dapat paalalahanan sina Nene at Junior na mas paghusayin pa ang pag-aaral, hindi lang upang makapasok sa honor roll, kundi magkaroon ng kalidad na edukasyon tulad ang sarili pagdating ng panahon. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!